Mga larong lahi. Paway. Luksumba. Luksong tinik. Chinese garter. Tagu-taguan. Tamang bola. Tumbang preso. Ilan lamang ito sa mga larong lahi nung tayo musmos pa lamang. Mga batang naglalaro sa lansangan na hindi alintana ang init ng binibigay ng araw. Tanging kasiyahan lang ang mababakas sa kanilang muka, tawanan lang ang iyong maririnig. Ngunit unti-unti itong nagbabago. Halos wala ka na makikita naglalaro sa lansangan. Ang dating sigla na lansangan na makikita sa bawat mata ng mga kabataan ay paunti-unti nang nawawala. Sa mabilis na pagbabago ng ating henerasyon ay kasabay rin po ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Lalo po ay nakakapekto sa ating gawin at pag-uugali, lalo na sa mga kabataan. 11 anyos na batang pinatay, ang nakikitang motibo ay ang pag-hack umano sa account ng suspect sa online game. Nagtamo ng mahigit 40 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang pagkahumaling sa sikat na online game ang naging media ng pagpatay ng isang 16 na taong gulang sa kanyang 11 anyos na kalaro. Halimbawa, sa bahay, magulo, maingay, mga away. So pag naglalaro sila at nakikita ng mga putukan, patayan, dun sila sa online gaming, nagkakaroon ng ekspresyon. Yung kaguluhan ng isip, nakikita nila sa screen. At minsan dun sila nakaka-relate. Pag lagi silang naglalaro ng ganito, ang darating at darating yung araw na hindi na sila sensitive, hindi na sila affected pag meron silang nakikitang kapwa-tao na nasasaktan. Ang online games ay matatawag din na isang full stop para sa isang kabataan. Ngunit masasabi pa rin ba itong magandang bagay kung ito ay makakapekto sa buhay ng isang tao? Ayon sa statistika ng Philippine Statistics Authority, sa 108 milyong katao na bumubuo sa populasyon ng Pilipinas, 70% nito ang may makabagong kagamitan. Sumatotal, 76 na milyong na tao ang modernisado.
Sakit. Kanino mo kinukuha yung panlaro mo? Sa akin? Hindi kay mama mo? Hindi. Magkano nagagastos mo? 700. Para saan yung 700 na yun? Sa skin. Sa load? 50. Ilang araw yung sa load 3 mo? days. Ilang oras ka naglalaro sa Ang kumalabat ang cellphone. ano yun, maghapon, ganun. Pati gabi. Oo. Ano pakaramdam mo pag naglalaro ka? Masaya. Ano pa? Malungkot. Bakit malungkot? Puro pag natala. Kapag natatalo ka, nalulungkot ka. Puro nagagalit. Hindi mo ba napipigilan yung sarili mo para kapag naglalaro? Hindi. Bakit? Nagbabusog pa ako ng cellphone. Kapag nagbabasag ka ng cellphone kapag hindi ka nakakapaglaro. Ate, binibigyan niyo ba ng palaro yung anak niyo? Oo. Hindi. Binibigyan ang pera. Kaya lang. Hindi ko alam kung saan ginagamit. Pero ate, alam mo bang gumagastos yung itan ba naman yung pera? Malaki, hindi siguro. Kasi kami dito naglo-load sa wifi. Tapos pag wala naman load, di naman naglalaro. Ano yung napapansin yung pagbabago ng mga anak Matigas ang mo? ulo. Tamad ang ulo. Tama, hirap tutusan. Yung epekto po sa ano, yung naitutulong po sa inyo. Nagiging bastos, palasagot. Sinubukan niyo po bang pigilan? Hindi na mapigil. Hindi na Hindi, tayo. dahil sa yung pagka-try namin, kaya lang minsan. Ano po yung ginagawa niyo para mapigilan yung anak niyo sa paglaro? Minsan, di na namin tina-church yung kami. Minsan, hindi na naglo-load. Ayun. Mga pala si Joshua Sanchez, yung student din at certified na addict dati sa online games. Nung mga kasagsagan na addict ako sa paglalaro ng online games, especially Dota, COC, ML, hindi ko rin mawari sa sarili ko yung mga pagbabago, especially sa pakikitungo ko sa tao. Yung tipong parang masaya ako sa tuwing naglalaro ako, pero pagdating ko sa bahay, parang lugmok ako ganun. Tapos dumadating din sa point na di na ako pumapasok ng tanghali para lang makapaglaro ng online games. Tapos gumagastos din ako ng malaki. Tulad ng sa pagdodota. Sa isang araw siguro gumagastos ako ng 500 pesos para lang sa sarili kong isang araw sa paglalaro. Tapos pagbibigay na rin sa mga kaibigan ko, kasama ko yung kaibigan ko para masaya ako kapag naglalaro. Tapos minsan nakagastos din ako ng 2,000 per hero yon, kasi kapag bumibili ka ng skin, gumagastos ako ng 2,000 para lang mapaganda yung hero ko. Tapos hindi ko na rin alam kung paano ko mapipigilan yun. Dumating din ako sa point na di na ako makain para lang makapaglaro. Kasi parang mas importante sa akin yung kasiyahan ko kaysa yung makakain ako. Kasi para sa akin, busog na ako pag naglalaro ako ng online games, ganun. Tapos kailan lang ako nahinto, siguro grade 11, kasi unang-una wala na rin ako makakalaro. Tapos parang hindi na rin ako parang napapansin ko yung pagbabago, napapabayaan ko na rin medyo yung pag-aaral ko na to the point na bumababa yung grades ko kasi nga madalang na ako pumapasok. Then napagtanto ko yung mali ko na nagawa. Bilang estudyante na lang din at na-addict sa mga ganitong laro, siguro ayos lang maglaro ng mga ganitong online games, pero dapat in limitation, kasi oras na na-engage ka sa ganito, mahirap na alisin sa atin yon, na to the point na ma-addict tayo na hindi natin alam kung tama pa ba yung ginagawa natin, na lumalagpas na tayo sa limitasyon na dapat ganito lang yung oras, ganito lang dapat yung ginagastos. Tapos dapat nakapokus pa rin tayo sa pag-aaral natin. Ang mapapayo ko lang is, kung gusto nyo maglaro ng online games, wag nyo masyadong kaseryosohin o masyadong wag nyo masyadong karirin, kasi oras na kinarin nyo yun at na-addict kayo, mahirap nyo na matanggal yun. Kasi ako isa sa mga patunay na, masasabi ko na certified addict din ako dati. So, ngayon, talagang masasabi natin ang mobile game addiction or related internet game addiction ay prevalent, or yung masyado na siyang kalat, masyado na siyang lalo na sa mga estudyante, lalo na sa mga kabataan ngayon, sa millennials ngayon. So, masasabi natin na kaya siya ganun ka-popular, ganun siya kalaganap, kasi nga yung easy access ng bawat isa, ng lahat ng tao, sa internet. Nung time namin, yung mga games na yan, naalala ko,
computer games lang yan. So, yung may mga kaya lang talaga, yung mga magulang ay nasa abroad, or may mga tito na nagbibigay sa kanilang mga computer games, yun lang ang mga nakaka-access ng ganyang klase ng games. Kasi, that one could be considered as luxury in our time. Pero ngayon, lahat na. Basta may cellphone ka lang, may data ka lang, or kahit free wifi pa nga diba? Makaka-access na. Ganun ang advantage ngayon ng internet. But, again, napakalaki yung downside niyan, lalo na sa mga estudyante din. Maraming studies na rin na nagsasabi na yung in relation ng more time of internet, more time sa gaming, online gaming, ay nagkakaroon ng negative effects sa academic ng mga bata. Ang gaming kasi, it's like studying Once you are hooked, ang hirap mo nang umalis doon. So talagang hindi matatapos ka doon sa paglalaro na yun hanggat hindi mo na-achieve yung gusto mong level na ma-achieve, di ba? So hanggat you are losing, hanggat hindi mo na-reach yung certain phase na yun, hindi ka makaka-proceed sa next. So students or younger generations now, keep on trying, keep on doing that, keep on playing para ma-reach nila yun. So nagkakaroon doon ng peer pressure din or sinatawag nila na social anxiety. Isa yon sa negative effects ng online gaming. Social anxiety. Though maraming masasabi na magagandang effects ang media, ang internet sa atin sa panahon ngayon. But kung hindi yun ma-handle ng maayos, ay talagang magiging cause of addiction. Ang addiction naman ay you keep on doing, di ba? From the word itself, addiction. You keep it doing over and over again hanggang you lose your control. So, although napaka-common yung sinasabi nila ng mga negative effects or downside ng online games, meron din naman yung mga positive effects. First is critical thinking. Tama yon. So, sa online games kasi, hindi lang dyan basta marunong ka lang maglaro. Dapat meron kang diskarte kung paano mo siya gagawin, kung paano mo lalaruin yung certain game na yon. And critical thinking meaning a person is going out of his comfort zone or he is thinking outside the box kung paano niya ba ma-achieve or makukuha yung isang level ng certain na laro na yun. Syempre natututo ka dyan kasi nga again, you are thinking of strategies, diba? You are thinking kung paano mo matatalo yung isang tao na to na ang taas ng level niya, diba? So but nade-develop ang critical thinking ng isang bata doon, ng isang tao. Na-i-stimulate yung utak niya, to be active. So, it's better than doing nothing at all. So, it's like reading as well. So, critical thinking ay isa sa mga positive effects. Pangalawa siguro is communication as well. Kahit na online games yan, though through SMS or text or call, may still communication pa din doon. So, some people ay natututo silang makisalumuha, makimingle, maki-interact sa ibang mga tao nang kahit hindi nila nakikita. So, ayun, yung social interaction din. So, hindi nagiging lonely. Hindi nagiging solitary yung isang tao. So, kung aayusin lang talaga at hindi lang sobra, lahat, again, sabi ko nga, diba, lahat ng sobra ay masama. Lahat ng sobra ay hindi tama. So, kung balance lang talaga siya, a person can develop his critical thinking, enhance more his communication, and even more widen his horizon or her horizon, diba? So, yun yung mga positive na masasabi natin or benefits ng online games sa isang bata on his learning. Okay, kapag online games, dalawang nasa isip ko niyan. Isang online games na addicted ang mga bata, isang online games na related naman sa education, yung learning process. Ngayon, ang positive effect niyan, meron pareho. Ang sa akin, like for example, yung online games na educational siya, nakakatulong siya para
ma-enhance pa yung learning process ng isang bata. Yan dyan yung mga puzzles, mga games ng guessing games, tapos basta napakarami niya, lalo na sa panahon ngayon, maraming apps na lumalabas. Ngayon, pagdating naman doon sa mga, sabihin natin, addicted na yung mga bata, katulad ng Dota, at saka ML, hindi ko rin, ang positive effect naman sa akin, nagkakaroon ng pera ang isang tao. Tapos isa pa, kasama na rin siya sa Olympics. Yes. Kaya part na rin siya consider na rin siya as sports. So, yung dalawa na yon, online games na sabihin natin addicted at saka online games na merong learning process, pareho siyang may positive effect sa amin. Yun ang opinion ko doon. Ayon din sa aming pananaliksik, ang online games din ay nakakatulong sa pagkakaroon ng bonding moments ng isang pamilya, magkakaibigan, at iba pa. Maaari ring maitsan nito ang stress ng isang tao at ito ang kanyang paraan ng stress reliever. Hindi lingid sa ating kaalaman na lahat ng sobra ay nakakasama. Mas makabubuti pa rin kung ang lahat ng bagay ay babalansihin upang hindi ito mauwi sa maling pagkahumaling. Ang makabagong teknolohiya ay malaking ambag sa atin. Ngunit, huwag mong itong hayanin ay kumawin. Kaya Ikaw ay maging matalino sa paggamit ito. Teknolohiya ay may malaking ambag sa atin. Ngunit, huwag mong itong